Kumusta ulit our dear viewers? Welcome to another episode of our Bohol Tour. Sa video na ito, papakita naman namin sa inyo yung paggala natin and pagbisita dito sa Flying Lemur, Butterfly and Python Viewing. Part ito ng ating in-avail na Bohol Tour package. Although hindi kasama yung entrance fee dun sa binayaran natin. If you can recall in our previous video, nag-avail kami ng Bohol Tour package. Nag-rent kami ng Innova for 3,000 pesos inclusive of driver and van rental and gasolina. So hindi pa kasama doon yung mga bayad sa mga entrance fee. Dito sa Butterfly Garden na ito, yung binayaran namin is 100 pesos per pax. So sa site na ito, yung makikita natin, ito andito tayo ngayon sa part na Butterfly Garden. Obviously, madaming butterfly. Although nung time na ito, medyo umaambon and sabi nung caretaker kapag daw umulan or kapag umaambon, konti lang yung mga butterfly na lumilipad. Nagpapahinga lang daw sila doon sa mga flowers or doon sa mga halaman. Fortunately, hindi naman tumuloy na umulan. Medyo umambon lang nung pagkarating natin dito. Pero hindi siya umulan, so meron pa rin mga butterfly na lumilipad. So ayan, yung gagawin lang natin dito is picture-picture. Take ng photos ng mga butterfly, mag-take ng stories or reels na post sa social media. Makikita naman natin dito yung full cycle ng buhay ng isang butterfly. Tulad nito, so ito yung caterpillar. Mamaya makikita naman natin yung nasa cocoon na butterfly. So ayan, so madaming mga butterfly, iba't iba yung kulay, black, may mga yellow. So, ayan si kuya, siya yung caretaker ng butterfly na ito, ng Butterfly Garden. And ayan, makikita natin yung mga cocoon. So mga nag-aantay ng mag-evolve into a butterfly. Yung mga guide naman na nandito sa Butterfly Garden is ina-explain din naman nila. So guided tour na rin yung pagbisita mo dito. May mga guide na ina-explain nila kung para saan yung Butterfly Garden na ito, ano yung ginagawa nila. So more or less yung aim naman ng garden na ito is conservation or preservation nga ng mga butterfly na ito. And of course, hindi matatapos ang tour na ito ng walang picture taking. And marunong naman yung mga guide. Alam nila paano gamitin yung mga butterfly as foreground ng mga photos. Madami namang mga ibang bisita other than us. Tuloy-tuloy yung pagdating ng mga van. So after ng Butterfly Garden, ito, papasok naman tayo dito sa area na ito. Andito naman yung mga crocodile. Although yung dalawa lang yung crocodile na andito sa area na ito. And actually mukhang kawawa itong mga crocodile na ito. Kasi parang maliit lang yung kanilang enclosure. And hindi ganito yung talagang habitat nila. And baka nga kung ganito yung situation nila, baka mamatay lang sila sa stress tulad ng si Lolong. Mukha namang buhay pa, although hindi gumagalaw yung mga buhaya. So after nung dalawang crocodile, ito naman sa part na ito is mga ibon naman yung makikita natin. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa ibon na ito, pero maingay siya. Parang may sinasabi, baka gutom lang siguro. Hornbill yata, if I'm not mistaken. Baka ito yung tinatawag na
hornbill na ibon. And may isa ding ibon dito, colorful. Ayan, so dalawa sila, magpares. And yun nga, medyo nakakaawa din, parang nakakaawa din yung situation nila kasi parang maliit. And ito may another ibon, parang falcon yata to. Galing Adamson falcon. So after nung enclosure naman ng mga ibon, dito na tayo sa part kung saan yung mga nakabitin, yung mga lemurs. So ayan, so tinuturo na ni Kuya. So yung mga nakabitin na yan, sila yung mga lemurs. Kaso hindi sila flying, hindi sila lumilipad nung time na ito. So mga lemurs na lang sila, hindi sila flying lemur. More of hanging lemurs lang sila ngayon. Ayan, hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko sa part na ito, pero parang may tarsier yata na nakabitin. Anyway, so tapos na tayo sa part na ito. Yun lang, may dalawang hanging lemurs. And sa part naman na ito, andito naman yung mga alaga nilang mga sawa or mga ahas or python. Yung main attraction nila dito, ito yung picture taking nung kasama ng mga ahas na alaga nila. So ayan, may isa na color yellow. Sa cage naman na to, ayan, parang may natutulog na musang. Delikado siya, baka pag makatakas ng mga ahas, gawin silang pagkain. And another python na color yellow din. And meron pang isa dito sa part na ito. So bale, tatlo yung mga nakakulong dito na python. Pero meron pa silang ibang sawa na ginagamit for picture taking, which is yun yung susunod nating gagawin para naman sulit yung pagbisita natin sa farm na ito. So ayan yung mga friends natin. Sila muna yung maunang mag picture taking. And dinademo ni Kuya kung paano hawakan yung ahas na gagamitin sa picture. Mabait naman yung ahas na ito, hindi naman nangangagat. Mukha namang hindi gutom. Ayan, para na silang si Zuma. And there you go, picture. Pwede nyong gamitin yung smartphone ninyo pagkuha ng picture. Pero kung mag-avail kayo nung mga official photographer nung farm, and magpa-print kayo ng photo, may bayad na yun. And after nila, ako naman yung sunod. So ayan, ayaw ng wife ko kasi takot daw siya sa ahas. Ayan, so ako naman yung magiging Zuma sa part na ito. Kung hindi nyo naman trip ang mga animals na nandito, kung hindi naman kayo mahilig sa butterfly, sa mga ibon, sa mga ahas, or sa mga flying lemurs, pwede nyo namang skip yung destination na ito and dumiretso na kayo sa ibang mga sites na pwede nyong pasyalan. Kasi ito, yun lang yung mga nadaanan natin kanina, sila lang din yung mga nandito na makikita ninyo. And
dito sa palabas may mga souvenirs na binebenta. So kung gusto nyo makatipid ng oras, instead of spending time dito kasi hindi nyo naman trip yung mga pinakita namin kanina dito sa video na ito, pwede na kayong dumiretso sa ibang part para doon na lang kayo mag-spend ng mas madaming oras. So hanggang dito muna itong video na to. Kung di pa ulit kayo nakasubscribe dito sa ating channel, hit nyo lang yung subscribe button para updated kayo lagi. Sa susunod naming video, ipapakita naman namin sa inyo yung punta na natin dun sa floating restaurant dun sa Lubok. Kasi magla-lunch time na sa part na ito and dun na tayo mag-lunch. Again, thank you for watching.